Hi class, for the part 3 ng ating area moment method guys na recorded video, solve natin yung pangalawang problem. Okay? Ayan. So sa problem na to class, fixed supported siya. Determinate lang naman to guys, no? Kaya mong malaman yung reaction, but this time hanapin natin yung rotation and then mga deflections niya. But, no, ang twist sa problem na to, which is sinabi ko nung sa unang-una, ang kalakasan ng area moment method ay yung mga beams na non-prismatic. Pag sinabi guys na non-prismatic, sa span ng ating buong beam is hindi parehas yung kaniyang cross-section. So kung hindi parehas yung cross-section, for example, ng segment AB at saka ng BC, therefore magkaiba sila ng flexural rigidity. Kumbaga, sa example na ito, 2i ito, tapos ito naman guys, I lang. Kumbaga, ang moment of inertia ng segment BC is I lang, then dito naman guys is doble noong segment BC. Okay? Kumbaga, kung titignan mo yung cross-sectional area niyan class, kunwari ito si ating BC, then ito namang ating AB is mas malaki. Okay? So may mga ganyang beams din tayo, no? Tawag dyan guys is non-prismatic. So paano natin i-solve ito guys using area moment method. So i-paste ko lang ulit dito guys, no? Ayan. So sabi sa number 1 class, determine the deflection at C. Kung dodrawingan mo to ng ating elastic curve, no? Kailangan tama yung pag-assume mo ng elastic curve. Since yan ay fixed supported, hindi mo pwedeng consider na pag ganon ang kanyang elastic curve. Hindi guys. Okay, imagine nyo nga yung ruler kapag hawak nyo ng buong kamay nyo. Therefore, ang bend niya is medyo horizontal muna dito. Tapos, bigla siyang gaganon. Okay? So, yun yung kanyang deflection class. Medyo paganyan. So, wag nyo lang guys, sige, ganito natin. I-skill natin ng konti. I mean, gandahan natin ng konti guys, yung drawing. Ayan. Tapos, hanggang dyan. So, for example, ganyan ang kaniyang deflection. So, ang tinatanong class ay si deflection ng C. Kung titignan din natin class, yung deflection ng C ay eto na rin yan. Okay? And so on. By the way, so paano natin sisimulan yung ating tinatawag na area moment method? Knowing na ganyan yung elastic curve niya class, lagi tayo guys magsisimula sa pagdrawing ng tangent line. So saan ba guys maganda i-drawing yung ating tangent line class? Pwedeng dito sa C, tangent dyan, tangent kay B, or tangent kay A. So, saan mas magiging madali? So, by practice, malalaman nyo kung kung saang tangent line yung magandang i-consider. Again, kung saan mo ilagay si tangent line, makukuha mo yung rotation and so on. Tama? So, parang sa previous problem natin. Kapag dito sa ating number 1, nag-drawing tayo ng tangent line sa A, so therefore, lalabas doon rotation kay A, no? Using tangent or SOHCAHTOA lang yan class. Okay? Then, dito naman, ang gagawin ko guys, magdodrawing ako ng tangent line kay A. At yun ay horizontal. Tama bang sabihin na yun ay horizontal? Yes, bakit? Kasi, kung papansin natin yung elastic curve niya, since yan ay fixed, dito guys is medyo mag-straight muna ng ganon, tapos bababa ng ganyan. So, therefore, class, yung tangent sa point A ay horizontal line. Okay? So, ganyan tayo kapag fixed support, no? Then, mag-drawing tayo ngayon ng vertical line. Kahit saan, guys. Pwedeng sa A, pwedeng sa B, pwedeng sa C. Kayong bahala. So, pag nag-drawing ako ng vertical line sa point C na yan, yan na ngayon yung deviation, which is, sinatawag natin siyang T-what? T C over A. Tama ba? Hindi mo pwedeng mapagbaliktad. Again, kasi yung nasa denominator, that is the
tangent line. At tama naman, kay A tayo nag-drawing ng tangent line. Kasi kapag nag-drawing ka kay B, pag ganun yung itsura niyan. So, hindi yun yun. Ito yung tangent line na kinoconsider natin, which is tangent nga siya kay A class. Okay? So, nasusundan yan, no? So, TC over A. At nagkataon class, no? Yan din yung deflection kay C. Tama ba? Kung nag-drawing ka ng tangent dyan, tapos nag-measure ka ng vertical distance, which is yung deviation natin sa area moment method, so therefore, yun na rin guys yung deflection ng C. Tama? Ay, ang height na yan, yun din guys yung deflection ng C, yun din si TC over A. Hindi yan TA over C. No. Okay? Ang point natin dyan sa ating elastic curve ay nandito. At yung tangent line ay nandito. Okay? So, point over tangent line. So, madali. Yes, madali. Observe nyo, class. Observe nyo. Tama ba, guys? Yung point sa elastic curve ay below the tangent line. Tama? Point is below the tangent line. Yan yung tangent line eh. Ang point na to sa elastic curve ay below. Which is kung babalikan natin doon sa first part ng ating area moment method, sabi natin doon, ito ang sign convention. Negative daw si TC over A if point is below tangent line. Which is yes, no? Point is below the tangent line. So, lagyan mo ng conclusion dito, must be negative. Kailangan guys, ang makompute natin na value ni TC over A ay negative. Kasi kapag hindi, therefore, mali na agad guys yung ating elastic curve. Mali yung drawing mo ng elastic curve. Baka mamaya tumaas yan ng ganyan. Okay? Baka tumaas ng pag ganon. May load na pag ganyan tapos pataas ng ganon. If ever na hindi negative yung lumabas. Kaya dapat negative yung lalabas. No? So, kino-consider natin yan, no, sa pag-check. Okay? Yung sign convention. Sa pag-check kung tama ba yung ating elastic curve. Then, ang kailangan natin guys is TC over A. So, paano nga yan? Area under moment by parts, no? Moment by parts from C to A. Therefore, kailangan pala natin guys si moment by parts. Ngayon, saan mas magandang mag-moment by parts? Kay A, kay B, or kay C? So, dito ako magmo-moment by parts kay A. Okay? So, sige, moment by parts at A. Ayan. So, paano nga yun? Drawing tayo ng horizontal line. So, sige, blue na lang. Ayan. Pag nag-moment tayo kay A, ano yung mga lalabas? Si 108 kN lang. Okay? So, therefore, yan ay concentrated load. Kay A tayo pupunta, then dyan tayo manggagaling. Concentrated load yan guys, so therefore magkakos siya ng linear. Okay? So, kukonek mo lang. So, yan na ngayon guys, yung moment by parts kay A. Ito si A. Then ito si C. Sana guys nasusundan, no? But, ano yung value niyan? Ang value niyan guys is 108 times the lever arm. 6 plus 4. So, sulat ko na ng diretso class using calculator. Ano daw? Sulat using calculator. So, 108 times 10, no? Kasi 6 plus 4. So, 1,080. But, negative. Kasi guys, pababa. So, 1,080. Tama ba? Oh, yes. But, over what? 2 EI. Wait lang, pangit pa yung sulat ko guys. Pangit naman talaga. Sir, bakit 2 EI? Kasi guys, modulus of elasticity times the moment of inertia, which is 2I. Okay? So, nasusundan ba guys? Kailangan i-conclude nyo yung 2 EI na yan, no? May tanong ako class. Dito sa point B na to, sa bandang gitna guys. Ito yan ha. Ito si B. Anong ko-consider mo dyan kung may coordinate dyan? O sige, anong value niyan class? Anong magnitude niyan class? Pwede kang mag-similar triangle or i-moment mo na lang si 108 kay B, no? By parts. So, 108 times 4. So, sige nga, calculate natin. 108 times 4.
So 108 times 4, that is 432. Tama ba guys? So yes, 432. So sulat natin. So negative 400, wait lang, nipisan ko nga. Negative 432 over what? Ano yan guys? Over 2EI or EI lang? Anong masusunod guys? Kaliwa or yung kanan? 2EI or I lang? Tama? I lang yan guys, no? Tapos ito is 2I. So therefore, dagdagan mo ng E. So 2EI tsaka EI lang. So anong masusunod guys? 2EI or EI? Ang sagot dyan guys is parehas. Which is 2EI and also negative 432 over EI. Sir, paano yun? Sir, dalawa. Ayusin ko nga yung sulat guys. And negative 432 over EI. 1 EI lang. Paano yun sir? Dalawa yung coordinates. Kung dalawa yung na-form mo guys na coordinates, so therefore, i-plot mo, no? Kumbaga, sundin mo. Ano bang itsura niyan? I-simplify pa natin yung ating moment by parts. So, ito si A. Ito si B. Then, ito si C. Paano siya i-simplify? Unahin natin to. Negative 180 o 1080 over 2. Anong sagot dyan, class? So, negative 1080 divided by 2. So, negative 540 over EI. So, sinisimplify ko lang, guys. So, negative. So, syempre, guys, bababa na yan, no? So, negative, wait lang. 540 over EI. Hindi ko na lang, guys, scale yung drawing, no? Next. Eto, guys. Anong value niyan? Negative 432 over 2. So, negative 432 over 2EI. So, simplify. Negative 216. So, nandito siya, guys. Negative 216 over wait lang. Dito ko na lang sulat. Negative 216 over EI. Then, ito. Anong value niyan? So, still, negative 432 lang yan. No? Negative 432 over 1 is still negative 432. So, lagay natin dito, negative 432 over EI. Kaya nga guys, mahalaga na lalagyan natin lagi ng mga EI to consider yung kung prismatic ba siya or non-prismatic, no? So, ipagko-connect lang natin yan. So, from here, syempre, dediretso siya dun sa 2EI, no? So, which is 216. Hindi mo pwedeng idiretso siya dito, guys. Hindi mo pwedeng gawin na paganito. Kasi ito, guys, that is 1EI lang. Kung titignan natin yung beam from A to B, so 2EI lahat ng dinaanan niya. So, therefore, dun siya, guys, didiretso sa 2EI, which is ito yon, which is negative 216. And then, guys, bababa siya doon. Connect natin ng ganyan. Then, diretso na siya ngayon kay C. First degree lang naman yan, guys. Okay? So, nasusundan ba, class? Ayan. Then, therefore, makukompute na natin si TC over A. Area from C hanggang kay A times the distance ng centroid measured from point C. Okay? Hindi kay point A. Kasi yung numerator, which is point sa elastic curve, yun yung ginagamit nating reference para sukatin yung ating centroid. But, ano ba yan, guys? Parang komplikado yung ating moment diagram, guys. O moment by parts. So, para mas madali, class, hatiin natin siya, guys, sa kung ano-ano yung gustong magandang hati. Kung saan kayo, guys, feeling nyo mapapadali. Tingin nyo, class, paano? So, pwedeng pa ganyan, pwedeng pa ganyan. Kayo bahala, kaso mukhang mahirap yan, no? So, para simple, guys, ang gagawin ko, class, is hatiin ko na lang siya, guys, dito. Horizontal. At saka isang paganyan. So, therefore, may tatlong area tayo. Area 1, Area 2, and then
area 3. Sige, wait lang. Huwag na lang yellow, guys. Medyo hassle lang eh. So, area 1, area 2, area 3. So, hinati natin guys sa tatlong area, which is computein na natin. Sige, computein na natin. Ano ngayon si ating area 1? Para mamaya salpak-salpak na lang tayo, no? Area 1 is what? From A to B, ang haba niyan ay 6, diba? So, lagay natin dito, 6 meter yan. From B to C naman, that is 4. So, lagay ko dito, 4. 4 meters. So, solve muna natin si area 1. So, area 1 guys is rectangle lang naman. So, base times height. So, 6 meter times height na to. Ano ang height niyan guys? That is 216, tama? Over EI. So, negative class. So, negative 216 over EI. So, press equal. Ano si ating A1? 6 times 216. So, 1296. Of course, guys, yan ay negative. So, negative 1296 over EI. Mga area na yan, guys, yung mga orange na yan, mga area. So, if I were you, kung gusto nyo guys mag-solve ng malinis at maayos, medyo lakihan nyo yung figure, gandahan nyo yung sulat, and then dapat chill lang kayo. Kasi guys, kapag gulo-gulo yung sulat nyo, baka malito kayo, tas maging prone sa error pa yung pagsosolve natin, class. So, dito naman, kay area 2, anong shape niyan? That is triangle. At ang area ng triangle, guys, is 1/2 base times height. So, 1/2, base natin ay 6, no? Then, height is what? 540 ba? No, guys, no? Hindi. Ang height natin, class, is yung 540 kasi na yan, simula dun sa taas hanggang dito, okay? Measured lagi dun sa horizontal line yan eh, yung mga ordinates natin na yan. So, therefore, ang length lang na to yung kailangan natin, which is, kung yan ay 540, ito ay 540, ito naman ay 216, so therefore, 540 minus 216, or, sige, lagay natin dito mismo. So, negative 540 minus 216. So, negative 216. Huwag kayong magkakamali, guys, no? Huwag kayong magkakamali sa sign, guys. Kasi, pag hindi mo yan nilagyan ng negative, so therefore, parang mag-additive yan. So, negative 700 plus pa yung lalabas dyan. O kaya naman, guys, kung ayaw nyong mahirapan, i-calculate nyo na lang, guys. So, 540 minus 216. So, that is 324. Then, tsaka nyo lagyan ng negative. Okay? So, negative 324. Yung multiply dyan. Okay? So, ganun lang ka-simple, no? So, anong sagot dito, guys? Or sige na nga, para mas madali, gantuin natin. This is 324. Kaya 1/2 base is 6, yung haba niya yan 6, height is 324. O sige, but negative kasi nasa baba. So ano ang ating area 2, guys? So pa-calculate. So 1/2 base times height negative 972. Okay. So, lagay natin. Over EI. Then, next naman, sa ating A3, guys. So, 1/2. Base is 4. Then, height niya, guys, is 432. Again, buo na yan. Kasi ganyan yung paghati natin eh. Area 1, Area 2, and then Area 3. So, 1/2 base times negative 432. So, ang sagot sa ating area 3 ay excuse us. Calcu. So, 1/2
base times height. So 864. Syempre guys, negative. Ayan. So, meron na tayo guys na tatlong area. Area 1, Area 2, and then Area 3. So, siguro guys, i-ano ko lang, no? I-highlight lang natin. So, Area 1. Ayaw. Bakit? So, bilugan na lang natin. Area 1. Para hindi tayo guys mahilo, no? Area 2, and then Area 3. So, Area 1, Area 2, Area 3. Or pwede nyan guys, no, kung kaya yung space nyo, dito nyo na lang lagay mismo sa loob para hindi na kayo guys malito. But for me, okay na ako dyan kasi medyo hassle na yung pagdodrawing natin. Anyways, class, let's now compute for the value of TC over A. So, tignan nyo guys, sobrang simple na lang neta. So, anong kulay gusto nyo? Ito na lang. Violet. So now, TC over A is equal to area from C to A, which is, sige, kunin natin. Area from C to A. So from C hanggang A. Area 1 muna. Sige, unahin natin sa area 1. Ang area 1 natin is negative 1296 over EI. Negative 1296 over EI. Then times, syempre, no? Sa formula natin, tina-times natin yan sa centroid. Since yan ay rectangle, ang centroid niya is nandito. Saan mo siya i-measure? Kay A ba? Kay B ba? Or what? Sabi mo dyan, TC over A, so therefore, dun mo siya kay point C i-measure. So from centroid, papunta kay C, which is ang distance na yon is etong kalahati, which is 3. Kung 6 yan, 3 ito, dagdagan mo na lang ng length na to, which is 4. So, 3 plus 4. Or 6 over 2. Sige, kasi kalahati. Plus 4. Okay? So, that's for the area 1. Hanggang dulo. Kasi A to Z tayo A to C So, next natin guys, si area 2. So, plus, no? Dagdagan natin guys ng area 2. Which is ang area 2 natin ay negative 972 over EI. Area yan guys, kaya times pa natin siya ngayon sa ating centroid, no? Yung centroid niyan guys, dito mo matatagpuan, which is i-measure natin hanggang kay C, which is paano i-measure yon? Length na to, which is what? 2/3 ng 6, no? Centroid ng triangle. 2/3 ng 6 plus length na to, which is 4. So 2/3 ng 6 plus 4. 2/3 ng 6 plus 4. So that's for the area 2. Then plus, considering nyo yung sign guys ha. So negative yan, no? Area 3 naman, so last na. Ang area 3 natin is negative 864. So negative 864. Ay, tumasin. Times sa lever arm. Kung 4 yan, dito mo matatagpuan yung centroid yan. Measured lagi tayo kay C kasi TC over A. That is 2/3 ng 4. Tapos, yun na. Wala nang iba. Okay? Gumagalaw kasi guys yung akin. Kaya medyo pumapaling yung drawing. Anyways, okay na yan. So, calculate lang natin to class. So, tsagain natin. Sige. So, negative 1296 times 6 over 2 plus 4 then plus negative. O, sige, para ano, no? Hindi kayo malito. So, as is kong lalagay. Times 2/3 ng 6 plus 4 plus negative 864
Usod natin. 2/3 ng 4. Sana guys, wala akong mali sa input. Then press equal. So ang lumabas dyan na value ng ating TC over A is negative 19152 over EI. So therefore, negative 19152 over EI. So that is TC over A. Class, nakita natin guys, yun ay negative. So yes, tama. Must be negative. So correct yung ating drawing ng elastic curve kasi na-connect natin siya sa moment by parts, tapos tama pa guys yung sign natin ng TC over A based dun sa concept na pinrovide natin. And then class, nagkataon lang na TC over A is also the deflection ng C. So therefore, sa number 1, yung deflection ng C is equal to TC over A, which is also equal to negative 19152 over EI. So yan na ngayon guys yung sagot for the deflection ng C. Okay? So mahirap ba yan class? Hindi, no? Kinonstruct mo lang si moment by parts, tapos concept ng area times centroid, then yun na yun. Okay? Kaya nga tinawag siya na area moment method. Determine the deflection at B naman ngayon class. Okay? So, kung titignan mo class, pag nag-drawing ka ng vertical line dito, no? Yan guys yung TB over A. Tama? Hindi mo pwedeng sabihin TA over B kasi nga adjacent kay A. Tangent kay A. Ayan, yung sky blue na yan, no? Tangent kay A. So, therefore, tangent kay A dapat yung nasa denominator. TB over A, not TA over B. At yung TA over B, nagkataon siya na rin guys yung ating deflection kay B. Tama ba? So, yan na rin guys yung ating deflection kay B. Yes. So, therefore, madali na lang yan class. Kunin lang pala natin sa number 2 yung tinatawag na TB over A. So, pag nakuha natin guys si TB over A, yan na rin guys yung ating deflection kay B. Okay? So, but first, ano nga formula for TB over A? Area ng moment by parts from B to A. Hindi na buo. Hindi tulad kanina na buo na TC hanggang A. So, this time, TB over A from B hanggang kay A lang. Which is kung titignan natin guys yung ating moment by parts, ang sakop lang yan guys is area 1 at saka area 2. Hindi na muna belong si ating area 3. Okay? So unahin na natin guys si area 1. So area 1 natin guys ay equal to negative 1296 over EI. So lagay mo dyan, negative 1296 over EI. Then times mo sa centroid. Ang area 1 natin guys is rectangle lang, centroid nga nandyan. Saan mo siya ngayon i-measure? Kay B or kay A? Doon mo siya i-measure kay B. Which is, kung 6 yan, ito ay yung 3 na yon. Okay? So, 6 over 2 lang ang multiplier natin dito. Then plus, area 2 naman. Kasi buong area nga yan from A to B nga Kaya area 2, which is ang area 2 natin is negative 972 over EI. So, negative 972 over EI. Then, ano ngayon guys yung ating multiplier? Multiply natin guys sa centroid. Dito mo siya guys matatagpuan. Hindi mo siya i-measure kay A. I-measure mo siya guys dito kay B. Which is 2/3 ng 6. Kasi triangle yan, no? 1/3 and 2/3 lang naman yan. So, 2/3 tayo. Kasi kay B nga. 2/3 ng 6. Yun na guys. Then, press equal na lang. Makukuha mo na guys yung sagot, no? So, lagay natin. So, negative 1296 times 3, no? 3 ko na lang kasi 6 over 2 is 3 lang din naman. So, 972 times 2/3
Then times natin siya guys kay 6. So press equal. Ang sagot ay negative 7776. Okay? Over EI. Anong ibig sabihin guys ng negative? Negative means that the point in elastic curve is below the tangent line. So also guys, mas may negative din ito, no? Kasi guys, yung point na kinonsider natin is nasa ilalim ng tangent kay A. So therefore, tama iyan. Which is, yan na rin guys, no? Yung ating sagot. So deflection kay B is equal to negative 7776 over EI. Okay? So, may tanong ba guys? So, wala. So, last na, solve for the rotation at C. So, saan ko ba ito ilalagay guys? Rotation kay C. Kasi guys, madali na lang ito eh. No? So, lagyan ko na lang guys ng bakod dito, no? For number 3. Just in case. Ayan. So, for number 3 glass, rotation kay C. Paano yan, sir? Babaguhin ko yung drawing. Maglalagay ako ng tangent line kay C para makuha ko yung rotation kay C. Ganyan. Hindi na guys. Gamitin na lang natin yung na-derive nating formula using your part 2 ng ating area moment method, which is eto. Okay? So, right minus left, tapos area ng moment by parts from left to right. Okay, so sulat natin guys para matandaan natin ulit, no? So using our formula ng theta right minus ito na lang. Theta right minus theta left is equal to area ng moment by parts from right to left. Sir, kailangan alam mo yung isang theta para makuha mo si theta C eh. So yes, para isa lang yung unknown. But guys, tingin nyo, ano bang theta natin kay A? Ano ba yung rotation natin kay A? Pag nag-drawing ka ng tangent line sa elastic curve, dun sa A na yon, ano bang rotation yan? Di ba guys, horizontal line lang naman. At kapag ganon, no, theta A is equal to 0. Kasi horizontal lang yan eh. So, there, it means walang slope. Walang rotation na nangyari. Okay? So, ang gagawin natin dito guys, para mas mapadali, consider natin yung A and C. So, sa A and C na yan, ito yung left, ito ngayon yung right. Tama ba? Ayan o, left and then right. So, madali lang yun. Left and right lang. So, theta right, which is theta C, minus theta left, which is, yung left natin is theta A, is equal to area moment by parts from right to left, from C hanggang A. Or it means, from C hanggang A, ano ba yung area ng buo na yon? Area ng tatlo, tama? So, area 1, area 2, area 3. So, area 1 plus area 2 plus area 3. So, substitute lang natin. So, therefore, theta C now minus 0. Okay? 0 yan, class. No? Ayan, no? Kakasulat lang natin. Is equal to area 1, substitute mo na lang class. Area 1 is negative 1296 over EI. Over EI. Plus, area 2. Area 2 natin is, ito, which is, ayan, negative 972 over EI. Over EI. Then, minus class, or plus, sige, plus, A3, ang A3 natin is ito, negative 864 over EI. At sa equation na yan guys, rotation kay C na lang yung di ba guys, madali? Knowing na na-derive natin itong formula, hindi ka na guys another na figure, no? Drawing ng tangent line kay C. So, calculate natin. Uy! Nakabukas pala ito. Sorry guys.
Nakaano pa lang ating calculator. Anyways, ang ibig sabihin lang naman yan, so area moment by parts from right to left, knowing that our theta A ay 0. Kinonsider ko dyan guys is A and then C. Okay? A and then C lang. So yung A is left, kasi dito left, then ito naman guys ay yung right natin. So therefore, using this formula na na-derive natin nung kahapon, right minus left, right is C, left is A. So area moment by parts from A hanggang C, or from C hanggang A, right to left eh. So therefore, kung dalawang yan yung kinonsider natin guys, buong moment by parts yung ko-consider natin na area. Hindi mo pwedeng consider yung A to yung B to C, no? But sir, bakit hindi na lang B to C? Bakit? Kasi guys, hindi mo naman alam si theta B eh. At yung theta B guys, meron. Kung hindi mo alam si theta B, tapos si theta C is hindi mo alam, so dalawa agad guys yung unknown natin. Kaya ang consider ko na lang dito guys is A at saka si C, kasi alam ko theta A, pag nag-drawing ka ng tangent dito, ang rotation nun ay 0. Theta A is now 0. Kaya considering this that concept, theta C, theta A ay 0. Then area ng buo, A hanggang C, which is area ng buo na yan, area 1, area 2, area 3. And then sinubstitute ko lang yung mga values nila, and then guys, i-calculate natin. Okay? So sorry guys, no, medyo nakakaligtaan ko yung calculator eh. But I hope, no, tsagain nyo, makuha naman yan. Okay? 864. So may ganyan lang input natin doon. So ang sagot dyan is negative 3132 over EI. So negative 3132 over EI. Okay? So yan lang guys yung sagot natin. So aralin nyo lang guys mabuti, 1 and then 2 and then 3. Isang page lang yung na-consume natin, so it means madali lang to. Tama? So na-imagine natin na, or na-solve natin using area moment method itong non-prismatic beam na yan. Imagine guys, solve nyo yan using double integration method. Kaya naman. Okay? Kaya naman guys. But I think second approach yung gagawin nyo dito. Kasi di ba may EIY double prime. So kapag nag-cut ka dyan, no, kung re-recall yung double integration method, magtutu EIY double prime ka dyan. So therefore, hindi mo pwedeng gamitin yung second approach, no? Yung isahang cut na lang. Kasi non-prismatic iyan. So therefore, dadami yung hahanapin mo. Hanapin mo si C1, C2, C3, at saka C4 using double integration method. Eh dito guys, lihitin mong mas madali ito class kasi kinonstruct lang natin yung moment by parts, area lang, then times lang sa centroid, so mas madali yan. So practicein nyo lang guys yung sarili nyo, and then makukumpute nyo yan guys ng mas mabilis at mas may ano guys, kapayapaan. Okay? Anyways, proceed tayo sa last example, sa problem number 3 natin. Okay guys, so problem number 3 tayo. So given guys ang tinatawag na, ano na to guys, prop beam na to actually yan, no? Kasi guys, fixed support siya. Okay, wait lang. Kung titignan nyo class, fixed supported siya, and then meron pang roller doon sa dulo. Kung titignan mo guys yung determinacy niyan, that is first degree indeterminate. So itong reaction kay C, yung reaction kay A, tas may moment pa dyan, hindi mo yan guys kayang isolve using 3 equilibrium equation. So hindi mo pwedeng isolve yan gamit yung knowledge mo ng statics of rigid bodies, no? Rigid bodies. We assume that there's no deflection. So that's the meaning of rigid. So eto, indeterminate na yan. So therefore, hindi kayang isolve ng summation ng forces X, summation ng forces Y, or summation ng moment. Ang gagawin natin dito guys, gagamitin natin siya ng isa sa mga method na inaral natin, pwedeng double integration method or pwede rin namang area moment method, and saka mga susunod pang method na mapag-aaralan ninyo to solve the reactions. Kaya ang tinatanong dito, solve for the reaction at C, at A, at saka moment kay A guys. So paano ito isolve? Knowing na indeterminate yan. Okay?
So, una sa lahat, guys, magsimula kayong mag-solve, no? Siyempre, ganoon naman talaga eh. I-paste ko na lang para hindi ko guys baguhin yung problem, no? Ito ko siya lagay. So, maikli lang to guys, promise. So, mas madali to. Ayan. Dito sa ating C, meron tayong reaction dyan. Of course, meron yan class, no? Naglagay tayo ng roller dyan eh. So, meron yang tinatawag na CY. Sige, tawagan na lang natin siyang CY. Okay? So, then, first step, sige, assume mo guys, ano ba ang itsura ng kaniyang deflection. So, siguro guys, dito, straight muna siya. Tapos, wait lang. Oops. Straight muna. Medyo bababa ng ganon. Tapos guys, bigla siyang ganon. Okay? Ayan, medyo smooth yung magkakadrawing ko dito class. Tama ba? That's the elastic curve. Hindi siya pwedeng dumiretso ng pag-ganon class kasi nga mayroong roller dito eh. So kung magde-deflect man siya, ganyan at ganyan guys yung itsura niya. Okay? So, paano natin yan isosolve? First, solve for the reaction at C. Sir, paano yan? Anong gagawin namin? We don't know where to start. Okay? So, ang gagawin lang natin dyan is mag-start tayo sa pag-drawing ng kanyang moment by parts. Sir, pwede possible po bang ma-drawing yung moment by parts? No? Kahit hindi pa po kompleto yung ating numerical values. Ang sagot dyan guys is yes. Pwede. No? So, drawing lang ako guys. No? Actually, hatiin ko yan sa dalawa. Sige, gawin natin ganyan. So, kapag nag-moment by parts at A ako, pwedeng kay B, pwedeng kay C, kung saan kayo guys feeling nyo madadalian. But for me, dito ako kay A. Okay? So, ang lalabas dyan class ay si 60 at saka si CY, tapos meron pang uniform load. So, tatlo. So, unahin ko na guys itong CY. So, yung CY na yan guys is concentrated lang naman. So, therefore, magkakos siya ng linear. Ngayon, anong magnitude niya class? Ano yung tinaas niya? Sana nagagets nyo na perfect nyo na yung pag-construct ng moment by parts. No? CY times lever arm. Kay A tayo nagbo-moment class. No? CY times lever arm, that is 10 CY. Tama ba guys? CY times lever arm which is 10. Kasi 7 yan, tapos 3 yan. 7 yan guys ha. Ayan, 7. So, ito siya guys, 7 meters. So, 10 CY. Okay? Next, itong 60, meron din siya guys. So, start tayo dun kay B. Ayan. So, start tayo dito. Concentrated siya. So, pagdating dito, first degree. No? Sa moment diagram natin, moment by parts. Wherein ang magnitude neto class ay, tingin nyo guys, ano? 60 times lever arm which is 7. So, anong value nun? 60 times 7 class. So, calculate natin. So, 60 times 7. So, 420. At yun ay negative kasi pababa siya guys. So, negative 420. No? Of course, guys, over EI. Okay? Then, meron pang 48. Si 48 guys, yan ay naka-horizontal line, so 0 degree si loading. First degree si ating shear, then second degree sa ating moment diagram. So, magkikreate tayo ng another line or another graph na second degree. So, entirely yan. So, dito tayo nagmo-moment kay A. So, from here sa dulo, magdo-drawing tayo ng paganyan. Kaso, parang ang gulo sir, patong-patong na. Meron na nga dyan, meron pa doon. Tapos maggaganon ulit tayo. So, paano natin ma-analyze? Mukhang magugulo sa drawing yan. So, if I were you class, ang gagawin ko na lang is i-separate ko yung kaniyang drawing, no? Same, ano lang naman, same diagram class. Okay? Ilulugar ko na lang, guys, no? Kumbaga, ito-drawing ko ng nakahiwalay. Pero, guys, parehas lang yan, guys, na yan ay
moment diagram. By parts. No? Moment by parts at A. Okay. So, yan. Ganyan. Oops. Saba. Ay, bitin pa rin. Shish. Last na guys. Wala eh, pumapaling talaga eh, no? Pakabila kaya. Okay na yan guys, basta yan, no? Guys, hindi yan balo-balok to ta, basta naka-straight siya ng ganyan. So, second degree guys. So, lagyan natin ng palatandaan. Ayan na guys. So, mag-area pala tayo dito tapos magsicentroid. Paano na kapag second degree? Ano ang area niyan? Tapos ano pa yung centroid niyan? So, may mahalaga lang tayong dapat alam, which is dapat supposedly geometries pa lang alam na natin. Okay? So, unang tanong guys, solve for the reaction C. Hanapin natin si CY. But, anong naisip nyo kayang paraan guys? Anong next na ginagawa natin? Drawing tayo ng vertical line, no? Pag nag-drawing ka ng vertical line dyan, anong tawag dyan? TB over C. Tama? TB over A pala, sorry. Sorry guys, sorry. Wala pa pala tayong tangent line. So, magdo-drawing ako ng tangent line kay A. Ayan. So, nakalimutan ko guys, i-drawing si tangent line. So, tangent line kay A, kaya kapag nag-measure ka ng vertical distance, ang tawag dyan, TB over A. Okay? So, tangent line yan, no? So, lagyan mo ng label. Basta yung sky blue na yan, tangent line yung ibig sabihin yan. TB over A. Over A, no? TB over A. Kasi tangent line kay A. Pero hindi natin makukuha yon. Una sa lahat, unknown si TB over A, tapos pag ginamit mo ito, unknown din si CY. Kaya wala tayong masosolve. Tingin nyo guys, ano yung makukuha nyong paraan dyan. So, tatalasan nyo lang yung pag-iisip nyo para nagsosolve ka lang ng paso. Hanapin nyo guys si TC over A. TC over A. Asan yon? Dito ba yon? Hindi. From C, drawing ka ng vertical line papunta kay A. Asan yun guys? Ayun lang yun, di ba? Tuldok lang yun, no? Hindi ka makapag-drawing ng mahabang vertical. Tama ba? TC over A, so elastic curve C, pupunta kay tangent line ng kay A, which is yung sky blue na yan. So, tuldok lang. Makukonclude natin guys that TC over A is equal to what? 0. Kasi nga, hindi siya umangat, hindi siya bumaba, so therefore, 0 yan. Kasi nga, may support dyan, class. Yung distance sa tangent line sa A, at saka yung point sa elastic curve ng C, yun ay 0. Kung 0 yan, class, edi pwede na pala natin makonstruct yung tinatawag guys na deviation, no? Knowing guys that unknown na lang natin doon ay si CY. Tama? O sige, try nga natin class. So sa number 1 na tayo, no? So number 1, TC over A is equal to, unahin na natin to guys. Ano ba ang area ng triangle na yan? So simple lang guys, 1/2 base times height. So by the way, kung ayaw nyo guys masyadong mahaba, o sige, isulat na muna natin. Ano ang area na ito class? So 1/2 base nyo guys is yung buong ano na yan, so which is 10. 1/2 base times height, 10 CY. So therefore that's equal to 50 CY. Tama ba? So tawagin ko yung area 1. Sige, area 1. Area 2 natin guys is what? Triangle din yan. So 1/2. Base is yung haba na ito. Anong haba niyan class? So from A to B, that is 7. So lagyan nga natin guys ng palatandaan. A, B, and then C. So A, tapos ito naman ay C. So 1/2 base is A to B, which is 7. Then height natin is negative 420. So that area 2 natin guys ay equal saan? So calculate natin. So 1/2 times 7 times 420. So negative 1470.
over EI. Ito guys, yung area 3. Anong area niyan? Class, no? Kapag ganyan class, nakita kayong ng mga tinatawag na spandrel. Basta guys, yung base tsaka yung height na i-consider natin, dapat yun ay perpendicular. Kumbaga, kung ito yung gusto mo i-consider na base, tas ito yung gusto mo i-consider na height, dapat perpendicular sila guys sa isa't isa. Which is yes, perpendicular sila sa isa't isa. Kasi guys, may mga pangyayari na pag ganyan, tapos pag ganon, and then may degree curve dito. So, hindi applicable yung formula na ibibigay ko sa inyo kapag ganyan yung nangyari. It means hindi sila perpendicular. May angle dito. Yan yung base and then height. No. Hindi pwede yan guys, no? Basta dapat perpendicular class. So, base times height over n plus 1. So, that is the area. Okay? So, tatandaan nyo na yan guys, no? Kapag nagkaroon kayo ng ganyang problem. Ano yung n na yan? That is the degree of curve. Okay? Kaya nga guys, applicable dyan yung area ng triangle eh. Sipin nyo guys, this is first degree curve. Tama? Tama ba guys? First degree. Sabi nyo dyan, area is equal to, sige, base times height as n plus 1. Kung triangle lang yan, area mo dyan is base times height over n mo is degree ng curve kung triangle is first degree. Tama? N mo is 1 plus 1. Kaya lalabas base times height over 2 or 1/2 base times height. Kapag triangle. Kapag naman second degree guys, ang area mo dyan guys ay equal to base times height over 2 plus 1, which is 1/3 base times height. Okay? So, nasusundan ba class? So, therefore, buburahin ko din yan guys, no? So, ano lang yan? Trivia lang. So, this is 1/3 base times height, no? So, ang height na to class is what? So, by the way, nakalimutan natin i-solve yung magnitude nito. Ang magnitude niyan is para nagbo-moment ka lang kay A, 48 times 10 times lever arm. Tama? Because of this uniform load. Tama ba yung uniform load na yan? Yun yung na-cause niyang moment by parts kay A, no? Naka second degree. Kaya ang magnitude neto class ay 48. So, calculate ko na lang class. 48 times 10, no? Tama ba? Ayan. 48 times 10 naging point load times pa natin sa lever arm, which is 10 over 2 or just equal to 5. So, therefore, negative 2,400 over EI. So, burahin ko yan. Negative 2,400 over EI. Baka guys, magtanong kayo kung saan nanggaling si negative 2,400 over EI, ha? So, nag-moment lang tayo kay A, no? Na na-cause ng uniform load na 48 kN per meter. So, therefore, ang area na neto guys is 1/3 base times height. O sige, lagay na lang natin sa formula. BH, which is ang base natin from A to C is 10. Then, height natin is negative 2,400. Over n plus 1. 2 plus 1. Okay? So, therefore, that's equal to, sige, lagay na nga lang din natin guys. Sige, lagay natin yan. BH over n plus 1. So, that's the area. So, that I can delete it na. So, anong value niyan class? Calculator na lang din guys ulit. So, magiging 10 times negative 2,400 divided by 3. So, ganyan ko lang siya guys input sa calculator para mabilis. So, negative 8,000. Okay? So, that's the area, no? Over EI. So, kompleto na yung ating mga areas. Area 1, Area 2, then Area 3. So, we can proceed na sa pag-solve ng TC over A natin. Okay? So, gawin na natin. Area from C to A. So, una,
No, buo yan guys, C to A tayo eh. So, formula guys, area bounded ng moment by parts from C hanggang A. Yung buo, C hanggang A. Therefore, yung buo na to, tsaka wag niyong kakalimutan pati ito. Kasama yan class. Unahin na natin si area 1. Area 1 is 50 CY. CY. Then times natin guys sa kaniyang centroid. Ang centroid niyan guys is dito malolocate. Ngayon, saan mo i-measure? I-measure natin yan kay C, no? Hindi kay A kasi numerator ay C. Points sa elastic curve ay si C, which is ito yon. Tama? Which is guys 2/3 no ng 10. Yes, 2/3 guys ng 10 kasi guys A to C is 10 no. So itong part na to, yung haba na yan is 2/3 lang. Ito kasi sa kabila 1/3. Huwag mo mapagkakamalan dito guys, no? Common sense lang naman eh kung paano malalocate yung centroid eh. Mas marami dito kaysa dito, mas makapal yan kaysa dito. So yung centroid niya banda dito sa kaliwa. Kaya dito yung 1/3, tapos doon naman sa kanan yung 2/3. Okay? So wag kayong mali dito. Centroid ba? Centroid. Okay? Plus area 2. Area 2 natin is negative 1470 over EI. Then times na lang natin guys doon sa lever arm or sa centroid niya. Measured also from C. No? C pa rin tayo eh. TC over A pa rin tayo eh. Which is guys from A to B. Lagay mo nga yung measurement. 7 meter. Tapos ito naman guys is 3 meter. From A to B that is 7. So therefore 2/3 ng 7. So from here guys papunta kay B 2/3 ng 7 iyon. Kasi nga we're talking about centroid. Then nandito ka na, dagdagan mo ngayon ng 3 kasi measured from C nga. Kaya plus 3. Okay? Then plus dito naman tayo sa area 3. Kasama yan guys. Iniwalay ko lang ng drawing. So negative 8,000 over EI. Ngayon class, saan mo malolocate yung centroid niya? Dito. Measured from C, that is what? Measured from C, that is what? 2/3 ba guys? 2/3 ba? 2/3 ba ng 10? 10 meter yan guys ha? 10 meter. The answer is no. Okay? Bakit? Another, kapag kapag ganyan guys, nakita kayo ng ganyan. So ang length na to guys, yung centroid niya no, yung mas maliit no. Ito yung mahaba eh. Itong maliit na yan guys. Ang centroid niyan guys is base or height. So, sige, tawagin na lang natin siyang base over n plus 2. Okay? Pwede rin namang height no. Bakit n plus 2? Wala lang guys. Okay? Wala lang. Kasi class, sige, paano ko ba explain to? Kung yan ay triangle, 'di ba guys, ang length na to, sige, relate lang natin dito no. 'Di ba ang length na to guys is 1/3 ng base, tama ba? Tapos sa kabila naman ay 2/3. Saan ba nakuha yung 1/3 ng base na yan? Nakuha yan guys sa B over n plus 2 naman ngayon. Hindi na siya n plus 1. Kapag centroid yung pinag-uusapan, n plus 2 degree tayo. Ngayon guys, kung yan ay naka first degree, yung n natin dyan ay 1. So 1 plus 2, therefore b over 3. So 1/3 ng base. So dun natin nakukuha yung centroid. Pero actually, galing talaga siya dito sa general formula na b over n plus 2. Kaya kapag triangle, first degree, b over 3 or 1/3 ng base. 1/3 ng 7 yung length na to. Pero measure nga dito, so therefore that is 2/3 ng 7 naman ngayon. Okay, so simple fraction lang no. So knowing na ito yung formula for the centroid ng ating spandrel, so erase ko nga ito, i-rewrite ko na lang dito guys. So read natin, this is b over n plus 2, which is b over 2 plus 2 is equal to b over b over 4 guys. Okay?
So, 1/4 ng base naman ngayon. Kung yan guys ay 1/4, eto guys, anong length neto? Simula dyan hanggang dito. Which is yan yung kailangan natin kasi measured from C, di ba? TC over A. Therefore guys, ang kailangan natin dito guys ay B, ano guys? 3/4, tama ba? Oh, sorry. 1 minus 1/4 na nga lang class. So, that is 3/4 nga. Okay. So, nabobo guys sa fraction, no? So, 3B over 4. Okay ba? So, 3/4 ng ating B. Kung ito guys kasi ay 1/4 ng B, so therefore, ito ay 3/4 ng B. Kaya ang multiplier nito guys, hindi 2/3, kundi 3/4. So, 3/4 ng ating 10. So, simpleng pag-aano lang guys ng mga centroid guys. Okay? Kaya guys, wag tayong malilito. So, may tanong ba dyan guys? Then, anong masosolve natin nung na-generate natin yung equation na yan? Ang masosolve natin, TC over A ngayon ay 0. Ayun guys, no? TC over A ay 0. Referring to the figure, walang ginalaw siya vertically, so TC over A ay 0. So therefore, now CY is equal to so pa-calculate na lang guys. So gamitin natin si mahiwagang calculator. So 0 is equal to 50, tas store na lang natin kay x is CY. So 2/3 times 10. So just to show lang guys, baka mamaya kasi mali yung input natin tas tama yung values, kaya i-double check natin. Pakita ko sa harap niyo guys, no? Plus 3, then plus negative 8,000. So lipat natin to, tapos 3/4 times 10. Ayan, then shift solve. So, ang sagot dyan is 213.81. So, yun na guys yung sagot sa ating CY. Cancel yung mga EI dyan guys eh. So, therefore, 213.81 kilonewtons. So, na-solve natin guys yung reaction kay CY. Okay? So, therefore, smiley ka na dyan. Next, dire-diretso na to guys. So, number 2 naman. Siguro guys, ang bago lang sa inyo dito, itong pagka-spandrel na naka second degree. Paano ba kunin yung centroid niyan? Okay. Anyways, mapapatunayan nyo naman yan guys using integral calculus, yung centroid bounded by curves. No? So, try nyo mag-derive ng formula class. Sobrang sarap aralin ng mga pasikot-sikot dito sa engineering. Okay? So, sa number 2 naman, tinatanong guys yung reaction kay A. Knowing guys na meron ka ng CY, yung reaction kay A obviously vertical siya. Ito siya. Statics na lang yan. Pwede mo na yan ngayon guys isolve using 3 equilibrium equation. Sige, tawagin ko na lang AY. Kasi class, meron ka ng CY. So, hindi ka na magkakaroon ng multiple unknowns. Kasi nakuha mo na si CY, summation ka na ng forces vertical. So, try natin. Summation ng forces vertical is equal to 0. So, magiging AY plus CY is equal sa lahat ng mga pababagay. So, 48 times 10. So, simpleng statics na lang yan. Then, plus 60 pa doon. Knowing that our CY is 213.81, so 48 times 10 plus 60. 48 yan guys ha. So makukuha na natin guys si AY. So that calculator guys, oops, so magiging 48 times 10 plus 60, then minus 213.81. So, ang sagot dyan is yan, 326.19
kilonewton. Di ba guys, napalabas natin. Yung mga reactions kahit na yan ay indeterminate pa. Napakinabangan natin si area moment method. Sir, kaya po ba yan ng double integration method? Yes, no. Kaya din yan guys ng double integration method. Generate nyo yung moment equation, yung EIY double prime in terms of the unknown CY. And then you generate C1 and then C2 based on the given condition. Then masosolve nyo na. So try nyo na lang guys. Explore nyo. Solve for the moment at A. So, I think guys, pwede akong mag-beam oriented dito, class, no? So, moment sa A, sa pataas, pababa, pataas positive, pababa ay negative, no? So, unahin na natin guys si 48. Sige. So, pababa siya, so negative 48. Beam oriented sign convention, no? Times 10 over 2, no? Lever arm. Next, minus 60 times 7. Then plus pataas itong CY natin is 213.81 times lever arm which is 10 kasi nasa dulo siya. So that moment natin sa A is equal to, so negative 48 pakita natin times 10 times 5 na lang, sige, minus 60 times 7 plus 213.81 times 10. So negative 681.9 class. Okay, negative 681.9 kilonewton meter. So, sa beam-oriented guys na sign convention natin, negative guys means pababang ganyan. Okay? So, therefore, kung consider mo siya sa joint-oriented na sign convention, pag sinabi mong pababa kasi, pag ganito. Tama? So, kapag joint-oriented, consider the far side. No? So, kapag kinonsider mo si far side, yan ay may rotation na pag ganyan, which is, no? Pag ganyan siya, oh. Hindi yung near side far side. Kung ito yung structure, far side nyo is iyan. So therefore, pag ganun siya, means counterclockwise. Okay? So, counterclockwise yan. Ito yan guys. Of course, mga pababa in loading, so dito, pag ganun yung rotation ng moment sa A. Okay? So, that's it, no? Problem number 3 natin. So, sa area moment method, nakatatlong problem tayo. Then I think it is enough for you to understand completely the concept of area moment method. So practice lang kayo guys, mga curiosity nyo, itry nyo sa sarili nyo, and then so yun lang guys. So goodbye.